Patuloy pa rin pong binabantayan ang tropical storm sa labas ng bansa. May epekto na kaya ito sa nararanasan nating panahon ngayong weekend? Itatanong natin yan sa present sa studio ngayong Namiss ko araw kayong na lahat, to. Mami Del. Namiss mo ba kami? Oo. Alam mo ba, Alvin, Na-homesick na sobrang ako. na-homesick ka kagad. Ay, hindi mo ba na-enjoy ang Dolomite at yung pa-swimming pool mo? Vin, Siyempre, alam mo ba, na-enjoy naman. yung mga netizens natin tuwang-tuwa dahil ngayon lang sila nakakita ng resident meteorologist, weather Tito Alvin, kagaya mo na may pa-swimming na, may pa-walking pa, at may pa-abs pa. Oo. Ang dami daw nag-follow sa'yo sa Instagram dahil doon. Oo, ma'am. Dahil gustong malaman ng panahon. Kaya ito, alamin na po natin mula sa ating resident meteorologist, weather Tito Alvin, na laging may panahon para sa'yo. Take it away, Maraming Tito salamat, Alvin. Mami Dims. Good morning sa inyo at good morning din mga kapatid. Ito ang binabantayan nating bagyo ay lumakas pa at isa ng tropical storm na may international name na Sinlaku. Ito pong bagyong Sinlaku ay may lakas na hangin na nasa 65 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsog umabot sa 80 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pakanluran patungo sa ating bansa sa bilis na 10 kilometers per hour. At napakalayo pa po nito sa anumang bahagi ng ating bansa. Yan po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 2,740 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, wala po itong direktang epekto sa ating bansa pero dahil medyo malayo pa ito, may pagkakataon pa po itong makabuelo at lumakas sa mga susunod na araw. Possible po yung umabot sa typhoon at meron ding possibility na yan po ay umabot sa super typhoon category. Ito po ay unti-unting lalapit sa ating bansa pero sa ngayon wala po tayong nakikitang direktang epekto nito sa ating bansa at possible po yang dumikit o lumapit sa ating boundary line. Again, dahil malayo pa, possible pa pong magbago yan. May possibility po yan pumasok sa ating par sa as early as Thursday hanggang Friday pero may possibility din po yang umakyat agad or gumilid lang or dumaplis dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility. Again, wala po yung epekto sa ating bansa in the next 5 days at hanggang makalapit po yan dito sa ating boundary line maliban sa malalaking pag-alon. Kaya ito pong binabantayan natin bagyo, kahit meron tayong bagyong posibleng pumasok sa ating par sa mga susunod na araw, mas mararamdaman pa rin po natin ang epekto ng matinding init ng panahon hanggang sa susunod na linggo kahit meron tayong binabantayan sa mga panahon. Dulot pa rin itong ating range ng high pressure area at itong ating tinatawag ng easterlies. Ang malaking bahagi po ng ating bansa, medyo mababa po ang ating tsansa ng pagulan at napakatataas na po ng ating heat index. Naglalaro po yan sa 42 to 44 degrees Celsius dyan po sa Samar nitong mga nakarang araw at pumapalo yan hanggang 43 degrees Celsius naman. Dito sa area ng Calabarzon, sa Cavite nga, pumalo po yan hanggang 43 degrees Celsius. Sa Quezon naman, umabot sa yan sa 43 degrees Celsius. Sa areas po ng Western Visayas, sa Iloilo, nasa 42 to 43 degrees Celsius. Ito po yung ating matataas na heat index na naglaro sa 42 degrees Celsius sa Mindoro, sa Buanga del Sur, Maguindanao, kasama na po dyan ang Butuan. At dito naman sa Metro Manila, yung ating mga temperatura ay naglalaro sa 34 to 35 degrees Celsius at ang heat index naman yan ay pumapalo sa hanggang 36 to 39 degrees Celsius. Ito pong mga ganitong klaseng heat index o ganito kataas na heat index ay posible na pong magdulot ng mabilisang pagkahapo, pagkapagod o yung ating tinatawag na fatigue, dehydration at possible din po yung ating heat stroke. Kaya doble ingat po tayo mga kapatid, lalong-lalo na yung mga lumalabas sa bahay. Ngayong araw na ito, yung ating mga matataas na heat index ay posible mong maranasan sa mga areas ng Iloilo, Northern Samar, Zamboanga, kasama na po dyan ang Maguindanao. Ito po yung mga posibleng umabot sa hanggang 42 degrees Celsius. Sa Metro Manila naman ay nasa 37 to 38 degrees Celsius yung ating heat index. Again, yung mga lugar po na hindi natin nababanggit, may kainitan pa rin po ang ating panahon. Malaking bahagi po ng ating bansa ay makakaranas ng mainit at maalinsangang panahon. Dito naman sa Metro Manila, magiging maaliwalas din po ang ating panahon, lalong-lalo na sa tanghali, may kainitan po tayo at umiwas din po tayo sa direktang init ng araw mula alas 10 hanggang alas 4 ng hapon, lalong-lalo na sa mga oras na 11 hanggang alas 3 ng hapon. Diyan po natin nararamdaman yung ating pinaka-peak ng init. Sa gabi, medyo mas maaliwalas ang panahon natin at may kalamigan pa rin po dahil nga nakakatakas agad yung ating init ng panahon. Pero paghandaan po natin ang matinding init ng panahon, lalong-lalo na sa tanghali. Kasama na rin po sa dahilan kaya medyo may kainitan na po tayo dahil mas maaga na pong sumisikat yung ating araw. Sumikat po yan kaninang 5:46 ng umaga at muli po yung lulubog mamayang 6:09 ng hapon. At yan mula latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong Weather Tito Alvin na laging may panahon para sa'yo. Mga kapatid, dito Alvin Pura po na laging may panahon para sa'yo, umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.